Hello mga keklabu! Para naman sa rose milk cake ang gagawin ko ngayon. At baka magustuhan mo nga itong recipe ko. Tara at panoorin mo na. At para sa ating mga ingredients sa paggawa ng ating cake. At i-ready mo lang yung ating 1½ cups na all-purpose flour. 1/2 cup na milk. 3/4 cup na granulated sugar. 1/2 cup na unsalted na butter. Maglalagay rin tayo dito ng 1/2 cup na yogurt. 1 teaspoon na baking powder. 1/2 teaspoon na baking soda. 1/4 teaspoon na salt, 1 teaspoon na vanilla extra. Maglalagay rin tayo dito ng 1 tablespoon na rose water. Uunahin muna natin ilagay yung ating butter dito. Sunod naman natin ilalagay yung ating sugar. Tapos, ang gagawin nga natin dyan ay halo-haluin lang natin to hanggang sa matunaw natin dito yung ating granulated sugar. Naglagay na rin ako dito ng salt tsaka vanilla extra. Tapos, haluin ulit natin to. Sunod naman ilalagay natin yung ating rose water. Tapos maglalagay rin ako dito ng food coloring gel. Naisipan ko kasi nalagyan to ng kulay para medyo bumagay sa ating cake mamaya. At para naman sa ating mga dry ingredients, gumamit nga pala ako dito ng salaan. Diyan natin ilalagay yung ating all-purpose flour, baking powder, tsaka yung ating baking soda. Maganda talaga na sasalain natin yung ating mga dry ingredients dito bago natin ilagay doon sa ating butter cake mixture. Then after nga ng mga dry ingredients, tsaka naman natin ilalagay yung ating yogurt dito at tsaka yung ating milk. Then pagkatapos nga natin mailagay yung ating yogurt at tsaka yung milk, ay hahalu-haluin na natin to ng maayos. Dito nga sa ating paghalo ng ating butter cake mixture, pwede rin naman natin ito manumanuhin. Pwede rin naman kayo gumamit ng hand mixer. Then kapag ka-smooth na yung ating mixture dito, itatransfer na natin ito sa ating baking pan. At huwag nyo na rin kalimutan na maglagay dito ng parchment paper. At yung size nga pala na ginamit ko dito na baking pan is 8x14. At pagdating naman sa pagbibake ng ating cake dito, nakapreheat na nga rin yung aking oven dito ng 150 degrees Celsius. Normally, ibibake lang natin siya ng 25 to 30 minutes. Nung naluto na nga tong cake na to, ay ang ginawa ko, pinalamig ko lang muna siya. At kung mapapansin nyo, naka-plastic wrap nga pala tong cake na to. At paano ba naman kasi, the following day ko pa siya nagawa. At dahil okay na nga yung ating cake dito, at magre-ready naman tayo ng pang-toppings natin dito. Bali, kumuha lang ako dito ng 1 cup na heavy cream. Hindi na rin ako dito nag-add ng powder sugar kasi gusto ko na hindi masyadong matamis yung gagawin kong cake. At inilagay ko nga pala to sa ating piping bag. Ang ginamit ko palang tip is star. Medyo ginandahan ko talaga yung pag-design dito. Tapos maglalagay rin tayo dito ng pistachio nuts. Bali, roasted pistachio nuts yung nilagay ko nga pala dito. At kung wala naman kayong pistachio nuts, pwede rin naman yung mga pecan nuts. At dahil nga medyo may pagkaarte o medyo may pagkamaganda yung pagkagawa ng cake natin dito, charot lang naman. Maglalagay rin ako dito ng dry rose petal. Bali, optional lang naman yung paglagay natin dito. Depende na rin sa inyo kung meron kayong ganito. Actually, pwede rin kayong maglagay dito ng fresh na rose kung meron kayong. Oops! Hep hep hep! Hindi pa nga tapos yung pagkagawa natin ng cake dito. At dahil excited na nga ako dito, inislice ko nga muna itong yung cake natin dito. At dahil nga tinawag siya na rose milk cake, dahil meron pa nga tayo ditong ilalagay. At dahil wala nga akong video sa pagkagawa ko ng ating milk mixture, sasabihin ko na lang sa inyo yung mga ingredients na ginamit ko. At para nga sa ating paggawa ng ating milk mixture, meron tong condensed milk, heavy cream, milk, at saka yung ating rose syrup. At para nga sa kompletong recipe, hanapin nyo na lang sa aking Facebook, scroll mo lang at hanapin mo nga yung picture neto. At sana po may natutunan po kayo sa aking video ngayon. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Yum yum.